Maraming akala na natapos ang kwento ni Jesus sa krus. Pero alam nyo ba, doon pa lang nagsisimula ang isa sa mga pinakakaibang bahagi ng kwento. Yan ang aalamin natin ngayon. Isipin niyo to. Ano kaya kung ang isang bayani ay mas naging katakot-takot pa sa mga kaaway niya pagkatapos niyang mamatay? Parang ang labo, di ba? Pero dyan mismo, iikot ang kwento natin. Okay, so imagine this. Habang papalubog yung araw, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa burol ng Kalbaryo. Yung ingay at galit ng mga tao kaninang umaga, biglang nawala. Grabe yung pagbabago, no? Yung mga taong kanina lang ay galit na sumisigaw. Ngayon, tahimik na naglalakad pa uwi, para bang biglang may bumigat sa dibdib nila na, teka, parang may nagawa kaming sobrang mali. At para naman sa mga alagad ni Jesus, sa mga kaibigan niya, wasak na wasak ang mga puso nila. Para sa kanila, tapos na ang lahat. Gumuho na yung mundo nila. Kaya ang ginawa nila, nagtago sila, puno ng lungkot at takot na baka sila na ang isunod. So, sa gitna ng lahat ng to, gustong-gusto sana ng mga kaibigan Jesus na bigyan siya ng disenteng libing. Kaso paano? Mahirap lang sila, wala silang kapangyarihan, talagang hindi nila alam kung anong gagawin. And then, out of nowhere, biglang may lumitaw. Isang lalaking nagngangalang Jose. At hindi siya basta-basta. Mayaman siya, miyembro ng konseho, isang makapangyarihang tao. At nagpasya siya, hindi na siya pwedeng manahimik lang. At hindi siya nag-iisa. Sinamahan siya ng isa pang mahalagang pinuno, si Nicodemo. Ang interesting sa kanilang dalawa, pareho silang lihim na naniniwala kay Jesus. Isipin nyo yung tapang na kailangan para dian. Habang yung mga pinakamalapit na alagad ni Jesus ay nagtatago sa takot, itong dalawang to, sina Jose at Nicodemo, buong tapang na lumabas. Itinaya nila ang lahat, yung reputasyon nila, yung posisyon, yung kaligtasan, para lang gawin ang tama. At hindi biro ang ginawa nila ha. Si Jose, buong tapang na humarap mismo sa gobernador, kay Pilato, para hingin ng katawan ni Jesus. At ang nakakagulat, pumayag si Pilato. Tapos si Nicodemo naman, grabe ang dala niya. 100 libra, 100 pounds, ng napakamahal na pabango, mira at aloe. Alam nyo, yung ganong karaming pabango, para na yun sa paglilibing ng isang hari. Ganyan nila pinarangalan si Jesus. So magkasama sila, at habang lumuluha, dahan-dahan nilang ibinaba ang katawan ni Jesus. Maingat nilang binaluto sa mamahaling tela kasama yung mga pabango at inilagay nila siya sa isang bagong-bago at malinis na libingan na pag-aari pala ni Jose. Isang libingan na puno talaga ng pagmamahal at respeto. At habang papalubog na ang araw, may mga nananatili pa rin. Si Maria Magdalena at yung iba pang mga babaeng sumusunod kay Jesus. Nandun lang sila sa malayo, nanonood, umiiyak. Sila ang pinakahuling umalis. Okay, so habang yung mga kaibigan ni Jesus ay nagluluksa, yung mga kaaway naman niya, yung mga pari at mga pinuno, hindi sila mapakali. Kasi habang tumatagal, imbis na gumaan ang loob nila, mas lalo pa silang kinakabahan. Dito, nagiging kakaiba yung kwento. Dahil yung pakiramdam nila ng tagumpay na, yes, wala na siya, ay biglang napalitan ng takot. Mas kinatakutan pa nila ang patay na Kristo kesa nung nabubuhay pa siya. Bakit? Ano ba yung kinatatakutan nila ng sobra-sobra? Well, may naaalala kasi silang isang bagay. Isang bagay na sinabi ni Jesus na ngayon nagbibigay sa kanila ng matinding kaba. Biglang nag-flashback sa isip nila yung mga salita ni Jesus. Pagkatapos ng 3 araw, muli akong babangon. Doon sila natigilan. Na-realize nila, teka, hindi lang niya sinabi na mamamatay siya. Sinabi niyang mabubuhay siya ulit. So nagsimula na silang magpanik. Paano kung totoo yung sinabi niya? Or paano kung nakawin ng mga alagad niya yung katawan tapos ipagkalat nila na nabuhay siya muli? Para sa kanila, yung huling problemang yon ay mas malala pa, mas matinding sakit ng ulo yon. Kaya anong ginawa nila? Nagmamadali silang pumunta ulit kay Pilato. Meron silang agarang hiling. Kailangan nilang siguruhin na selyado at bantay sarado ang libingan. At grabe yung ginawa nilang security. Step 1, inigulong nila yung dambuhalang bato sa pasukan. Step 2, nilagyan nila ng mga lupid. Step 3, tinatakan nila yon ng opisyal na selyo ng Roma. Isipin nyo, yan ang pinakamalakas na do not touch sign sa buong mundo. At step 4, para sigurado talaga, naglagay sila ng 100 sundalo para magbantay. Ang punto dito ay ito,
Ginawa nila ang lahat ng kayang gawin ng tao para masigurong walang makakapasok at higit sa lahat, walang makakalabas. Para sa kanila, sinilihan na nila si Jesus doon na parang mananatili siya roon magpakailanman. So, ayan na. Isang dambuhalang bato, isang selyo ng gobyerno ng Roma at isang daang sundalo. Ginawa na nila ang lahat ng makakaya nila para kontrahin yung hula ni Jesus. Pero ang malaking tanong, sapat na kaya ang lahat ng yan para pigilan siya? Ayan ang aabalan natin. Salamat sa pagsama sa pagtalakay na ito.